Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 41 hanggang 46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa isang sulok ng martial arts practice field, ang katawan ni Alvin ay parang espiritong ahas habang ang kanyang anyo ay walang tigil na nagbabago. Siya ay tila mabagal ngunit ang totoo ay matulin gaya ng hangin. Dapat ay makalusot ako sa unang yugto sa loob ng hindi bababa sa 10 araw o hindi hihigit sa kalahating buwan. Nangangatog ang figure ni Alvin at muli siyang tumayo. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang mahinang ngiti. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na ang kanyang Spirit Serpent Movement Technique ay kasalukuyang nasa rudiment stage at malapit nang makapasok sa unang yugto. Kapag ang Spirit Serpent Movement Technique ay pumasok sa unang yugto, magkakaroon siya ng qualitative change sa bilis. Ang Spirit Serpent Movement Technique ay isang mataas na grado ng Profound Rank Martial Skill. Kahit na sa unang yugto, ito ay maihahambing sa isang Middle Grade Profound Rank Martial Skill sa Mastery Stage at isang mababang Grade Profound Rank Martial Skill sa Perfection Stage. Si Alvin ay huminto sa paglilinang sa isang napapanahong paraan dahil ang pagtitiyaga ay susi at ang mga resulta ay hindi makakamit sa isang gabi. Nakahanda siyang umuwi at sumipsip ng 7 Treasures Body Tempering Liquid para linangin para maabot niya ang ika-9 na antas ng Body Tempering Stage sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanyang nakalap, ang taunang Clan Martial Meet ay gaganapin 2 buwan mula ngayon. Kung gusto niyang maging disipulo sa loob ng korte, kailangan niyang magpakita ng lakas na higit na lumampas sa kanyang mga kapantay sa Clan Martial Meet. Medyo desyerto ang sulok ng martial arts practice field na pinili ni Alvin. Nang mag-walkout siya at makarating sa gitnang lugar ng martial arts practice field, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na nakakalat sa paligid at nanunood ng kung ano-ano. Naimpluwensyahan ng kanyang pagkamausisa, lumakad siya. Sa gitna ng karamihan, isang maganda at magandang figure ang nakatayo doon. Nasa kanyang mga kamay ang isang talim na may 3 talampakan ang haba na naging kinang ng espada, na mahusay na nagpapakita ng isang pambihirang kasanayan sa espada. Ito ay isang magandang batang babae sa paligid ng edad na 17. Ang kanyang mukha ay kasing ganda ng mga bulaklak at kasing ganda ng buwan. Simula nang dumating siya sa mundong ito, siya lang ang babaeng nakita niya maliban kay Kelly at sa kanyang ina na may napakagandang hitsura. Ang batang babae ay may malambot at tuwid na mahabang buhok na sinamahan ng kanyang mga paggalaw ng figure, bahagyang pabago-bago. Sa ilalim ng nagliliyab na liwanag ng araw, ang 3 talampakang haba na talim sa kanyang kamay ay kumikislap na may nakasisilaw na kinang. Biglang, isang sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo sa itaas niya. Whoosh! Ang kanyang espada ay tumama, nag-iwan ng isang string ng mga after images sa likod habang ito ay dumaan. 3 dahon na nalaglag sa isang puno sa gilid ay naputol lahat, na naanod pababa sa lupa. Nang matapos ang dalaga ay basang-basa na siya sa pawis. Clap 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 clap. Agad na pinalakpakan at tagay ang paligid. Tulad ng inaasahan sa isa sa nangungunang 3 sa labas ng court, si Sister Stacy. Masyadong mabigat ang kanyang perfect stage shadow sword. Oo, pinuputol ang 3 dahon na wala sa isang tuwid na linya na may isang sword strike lang. Sa buong outer court, natatakot ako na si Sister Stacy lang ang may kakayahan. 17 taong gulang at nasa ika-9 na antas ng stage ng body tempering. Sa mababang antas ng Profound Rank Martial Skill, Shadow Sword, na nilinang sa yugto ng pagiging perpekto, si Big Sister Stacy ang una sa listahan sa mga nakababatang henerasyong babae ng aming Lysander clan. Narinig ni Alvin ang nakapaligid na tagay at palakpakan. Top 3 sa outer court. Sister Stacy. Maaaring siya si Stacy. Naalala ni Alvin na noong pumunta siya sa tindahan ng gamot sa trade market ilang araw na ang nakalipas, binanggit ni na Islaw at Yuan ang isang batang babae na tinatawag na Stacy sa kanilang chat. Nakikita siya ngayon, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Sa mga tuntunin ng kanyang hitsura, siya ay isang fraction na mas mababa sa kanyang Kelly. Sister Stacy, panasan mo ang iyong pawis. Bahagyang ngumiti ang isang batang babae habang ipinapasa niya ang isang panyo kay Stacy.
Matapos panasan ni Stacy ang pawis sa kanyang noo, nagsikip ang kanyang malinaw na mga pupil nang mapansin niya na ang isa sa mga titig mula sa karamihan ay iba sa iba. Lahat ng mga taong naruroon ay halos nawala sa pagkamangha sa kanyang husay sa espada. Ngunit ang taong ito ay tila iniisip na ang kanyang kakayahan sa espada ay hindi karapat-dapat na seryosohin. Sa kanyang puso ay lumitaw ang isang bahagyang pakiramdam ng pagkawala at pagiging mapagkompetensya. Sa tingin mo ordinaryo lang ang sword skill ko. Sa ilalim ng mga tingin ng mga nakapaligid na tao, dumating si Stacy sa harap ng kabataan, ang kanyang tono ay naglalaman ng bakas ng pagtatanong. Sa sandaling ito, napansin ng mga taong naruroon ang kabataan. Hindi ba siya si Alvin? Siya iyon. Nandoon ako noong araw na iyon. Mukhang 16 lang siya. Ang batang babae na kadalasang hindi mapaghihiwalay sa kanya ay wala talaga dito. Nabalitaan ko na ang kagandahan ng batang iyon ay mas mataas pa ng bahagya kay Stacy. Nang marinig ang nakapaligid na talakayan, kumislap ang malinaw na mga mata ni Stacy na may bakas ng pagkagulat. Nabalitaan niya ang nangyari ilang araw na ang nakakaraan. Ang husay mo sa espada ay hindi masama. Kung babawasan mo ng bahagya ang talino, baka lalo itong lumakas. Si Alvin, na siyang pinagtutuunan ng pansin ng karamihan, ay walang pakialam na tumango. Flare. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Hindi maiisip ng Alvin na ito na dahil lang sa kakilakilabot ang kanyang Howling Tiger Fist, kaya niyang bigyan ng patnubay si Sister Stacy sa kanyang kakayahan sa espada, tama ba? Lago lang, pero naglakas loob siyang magsalita ng walang kaparerekon. Ang yugto ng paglilinang ng Shadow Sword ni Big Sister Stacy ay marahil ay katulad ng kanyang Howling Tiger Fist, ngunit ang cultivation ni Sister Stacy ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Kasama ang 3 talampakang haba na talam sa kanyang kamay, madali niya itong matatalo. Nagsimulang ipagtanggol ng karamihan si Stacy laban kay Alvin. Nabalitaan ko lang na ang iyong Howling Tiger Fist ay kakilakilabot. Hindi kaya't sanay ka rin sa sword skills. Sinulyapan ni Stacy si Alvin na may malalim na tingin. Hindi inaasahan ni Alvin na ang pagsasalita ng katotohanan ay magbubunga ng galit sa publiko. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Minsan hindi madaling maging tapat na tao. Stay back. Habang naglalakad palabas, inilahad ni Alvin ang kanyang kamay sa harap ni Stacy. Nag-react si Stacy at ipinasa ang kanyang espada kay Alvin. Naglabas ng pagtataka ang kanyang titig habang nahuhulaan niya kung ano ang planong gawin ni Alvin. Gusto pa rin nitong si Alvin na ipakita ang kanyang kaunting kasanayan sa harap ng isang eksperto. Masyado siyang padulos-dalos. Karamihan sa mga taong nakapansin sa eksenang ito ay may mapanghamak na ekspresyon. Hindi pinansin ni Alvin dahil ang mga katotohanan ay makakapagsalita para sa kanilang sarili. Sa susunod na sandali, pinalitan ni Alvin si Stacy. Hinawakan ng kanyang kamay ang talim na 3 talampakan ng haba habang nakatayo siya sa gitna ng karamihan. Umihip ang hangin at nagsimulang tumulo ang mga dahon ng puno. Whoosh! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, gumalaw ang espada ni Alvin. Ngunit lahat ng naroroon, kabilang si Stacy, ay nakakita lamang ng umaagos na kinang na dumaan. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi man lang nila nakita kung paano humampas si Alvin gamit ang kanyang espada. Natapos na niya ang kanyang sword strike. Lahat ay may pagdududa sa kanilang mga puso. Bilis, tingnan mo. May parang may napansin. Ang nakita nila ay mula sa tali ng mga dahon na naanod pababa mula sa puno kanina ay may higit sa 10 na nahati sa 2, dahan-daang bumabagsak sa lupa. Pakiramdam. Ang mga taong naruroon ay hindi napigil ang huminga ng malalim ng malamig na hangin. Pagkatapos lamang na ibalik ni Alvin ang espada at umalis ay sa wakas ay nanambalik si Stacy. Sa pagtingin sa mapagmataas at malayong pagtingin sa kanyang likuran mula sa malayo, ang puso ni Stacy ay nakaramdam ng pagkatalo sa unang pagkakataon. Ang karangalan ng pagiging top 3 sa outer court ay tila isang titulong ginawa para kutsain siya. Mula noong araw na nagsimula siyang magtanim, palagi na siyang gumagamit ng espada. Patungo sa mga kasanayan sa espada, mayroon siyang intuition na higit sa mga karaniwang tao.
Alam niya sa kanyang puso na kung kailangan niyang labanan si Alvin balang araw, kahit na ang kultibasyon ni Alvin ay mas mababa kaysa sa kanya ng isang antas, madali siyang matatalo o mapapatay ni Alvin sa pamamagitan ng espadang iyon mula noon. Alvin, tatandaan kita. Tahimik na sabi ni Stacy sa kanyang puso. Nakita ni Alvin ang nangyari kanina bilang isang bagay na basta-basta lang ginawa, hindi man lang dapat banggitin. Ngunit gamit ang mababang antas ng profound rank martial skill ni Stacy, ang Shadow Sword, bilang sanggunian, na sinamahan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor para matansya. Nakarating si Alvin sa conclusion. Ang kanyang sword drawing art sa buong lakas ay may lakas na maihahambing sa isang middle grade profound rank sword skill sa yugto ng pagiging perpekto, o maihahambing sa isang mataas na grade profound rank sword skill sa mastery stage. Kung mabigla siya sa isang tao, maaari pa itong makamit ang epekto ng isang mataas na grado na kasanayan sa espada ng profound rank. Biglang huminto sa paglalakad si Alvin habang nakatingin sa daan pauwi. Nakatayo doon ang dalawang figure. Mukhang matagal na silang naghihintay sa kanya. Yuan, Islao. Casual na sinulyapan sila ni Alvin bago nagpas siyang umikot sa kanila. Ngunit sino ang nakakaalam na sila ay magiging napakalaki, kahit na humaharang muli sa landas ni Alvin? May problema ba? Ang mga mata ni Alvin ay kumislap ng malamig na liwanag. Ayaw niyang gumawa ng gulo, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot siya rito. Alvin, ibigay sa amin ang lahat ng perang papel na mayroon ka. Ungol ni Islao. Ang pagkakaroon ni Yuan, isa sa tatlong nangungunang nasa labas ng court, na suportahan siya, na puno siya ng kumpiyansa. Kung alam niya ang kahangahangang sword skill na naisagawa ni Alvin sa martial arts practice field kanina na naging sanhi pa ng isa sa nangungunang tatlo sa outer court, si Stacy, na makaramdam ng paghanga at ang kanyang sariling kababaan, malamang na hindi siya mag-iisip ng tulad ng ngayon. Ang mga gawain sa mundo ay kahanga-hanga. Gusto mo lahat ng silver bill na meron ako. Tumawa si Alvin at tinapik ang kanyang makapal na dibdib. Napakaraming pilak na perang papel ang dinala ko, ngunit bakit ko ito ibibigay sa iyo? Bakit? Ngumisi si Islao, kung ayaw mong magdusa, pagkatapos ay maging mabuti at ibigay ang lahat ng iyong mga perang papel. At mula ngayon, samahan mo ang batang babae na laging nasa tabi mo, si Kelly, samahan si Brother Yuan. Tumahimik ka. Ang hugis espada na kilay ni Alvin ay kumunot. Ang kanyang ekspresyon ay tila hindi galit, ngunit ito ay may kahangahangang paraan, at isang lubhang nakakatakot na layunin ng pagpatay ay agad na bumalot kay Islao. Si Kelly ay parang baligtad na sukat sa leeg ng dragon sa kanya. Hawakan ito at siya ay magngangalit at papatayin ang tao. Naging takot ang ekspresyon ni Islao at nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Ang pagpatay sa layunin tulad ng kay Azure ay naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang mga hadlang sa pag-iisip. Lumakad palayo si Alvin ng may pag-ungol. Kung siya ay nasa ibang lugar, matagal na niyang pailay o pinatay si Islao. Ngunit ito ang nag-Allen City Lysander clan. Kung pilayin o pinatay niya si Islao, kahit na baliwalain ng Lysander clan ang bagay na iyon, hindi ito pababayaan ng pamilya ni Islao. Pagkatapos ng lahat, si Islao ay isang pangunahing disipulo ng angkan na may malalim na pinagmulan sa angkan. Hindi niya maiwasang magdalawang isip. Kuya Yuan, bakit hindi mo siya pinigilan? Nakahinga ng maluwag si Islao. Naguguluhan ang ekspresyon niya habang nakatingin kay Yuan. Mukhang minamaliit namin itong si Alvin. Hindi siya ordinaryo. Mabigat ang ekspresyon ni Yuan. Bagamat ang layunin ng pagpatay ni Alvin ay nakadirekta kay Islao kanina, bahagya siyang naantig dito at naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang puso. Tiyak na hindi ibig sabihin na hahayaan na lang natin ng ganito. Si Islao ay may ayaw na ekspresyon. Humugot ng malalim na hininga, dahan-daang sinabi ni Yuan, maaari natin siyang hanapin muli kapag ang aking golden bell cover ay pumasok sa unang yugto. Sa ilang kadahilanan, wala akong tiwala na manalo ngayon. Ano? Ang ekspresyon ni Islao ay puno ng hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na ang isang alagad lamang ng pamilya ng sangay, at isang disipulo na may ibang apelyido noon, ay talagang magagawang maging sanhi ng pag-iisip ni Yuan na itinuturing na isa sa nangungunang tatlo sa kabilang hukuman.
Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagtanong si Islao, Brother Yuan, dapat ba nating tulungan ang kapatid ko na kumilos? Namilog ang mga mata ni Yuan habang dahan-daang sinabi, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong bigyan ng bahagi ang iyong kapatid. Ayon sa pagkakaalam ko, bagamat kayong dalawa ay magkapatid, hindi ganoon kaganda ang inyong relasyon. Tahasan at palihim na tinawag kang basura ng iyong kapatid. Kung makikibahagi siya sa bagay na ito, nag-aalala ako na lahat ng benepisyo ng ating pagsisikap ay aanihin niya. Naging malungkot ang ekspresyon ni Islao. Ito ay isang tunay na posibilidad. Walang ibang mas malinaw sa mga pag-uugali ng kanyang kapatid kaysa sa kanyang sarili, nangingibabaw at walang takot. Sige, hihintayin natin ang Golden Bell cover ni Brother Yuan na pumasok sa unang yugto. Humph! Hahayaan na lang natin na maging kampante si Alvin sa loob ng ilang araw. Mabilis na gumawa ng desisyon si Islao. 42. Sa mga susunod na araw, madalas na dinadala ni Alvin si Kelly sa larangan ng pagsasanay sa martial arts upang linangin ang kanyang diskarte sa paggalaw. Dahan-dahan silang naghalo sa Nag-Allen City Lysander clan na nanalo sa paggalang ng maraming pangunahing mga alagad ng angkan. Sa mundong ito, ang malalakas ay palaging iginagalang kahit saan man sila magpunta. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Bagamat hindi nasira ang kultibasyon ni Alvin at Kelly, ang kanilang lakas ay sumailalim sa isang nakakasira ng langit na pagbabago. Una sa lahat ay ang defense martial skills. Sa tulong ng Bloodling Z Body Refinement Liquid, ang greater teleportation ni Alvin at stealth substitution ni Kelly ay parehong matagumpay na nalinang sa unang yugto. Tungkol naman sa mga nakakasakit na kasanayan sa militar, hindi sinawsaw ni Alvin ang alinman sa mga ito. Si Kelly, sa kamay, ay nagpatuloy sa kanyang maingat na paglilinang ng sword drawing arts ng walang tigil. Kung ang sword drawing arts ni Alvin ay itinuring na nakapasok sa perfection stage, kung gayon ang sword drawing arts ni Kelly ay maaaring ituring na umabot na sa mastery stage. Siyempre, ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad si Kelly ay dahil sa kanyang maingat na paglilinang. Mula noong araw na sinimulan niyang linangin ang sword drawing arts hanggang ngayon, gumugol siya ng hindi bababa sa 5 oras sa isang araw sa pagsasanay nito. Laging ginagantimpalaan ang mga taong nagsikap ng husto. Ito ay isang bagay kahit na si Alvin ay hindi nahanap ng hindi inaasahan. Isang bagay na dapat banggitin ay noong nakaraang buwan, dahil sa palaging nililinang nina Alvin at Kelly ang kanilang mga diskarte sa paggalaw sa larangan ng pagsasanay sa martial arts, naging pamilyar sila kay Stacy. Lalo na si Kelly. Siya at si Stacy ay nagsimulang tumawag sa isa't isa na magkapatid. Martial arts practice field. Ang figure ni Alvin ay kumikislap na parang wala siyang buto. Huminto siya saglit at pagkatapos ay kumilos sa matulin na bilis na parang isang espiritong ahas na lumilipad palabas sa isang iglap. Talagang nililinang niya ang Spirit Serpent Movement Technique. Nakatayo sa gilid ang magandang dalaga, tahimik na pinagmamasdan siya na may bahagyang nakangiting pagpapahayag ng kaligayahan. Little Sister Kelly. Biglang may narinig na boses mula sa malayo. Ang isa pang magandang dalaga ay mabilis na naglakad. Hinawakan ng kanyang kamay ang isang sheathed fine steel sword, na nagmistulang magiting at magiting. Sister Stacy. Bahagyang ngumiti si Kelly habang binati ang kausap. Little Sister Kelly, pupunta ako sa trade market para bumili ng mga gamit. Sumama ka sa akin. Ang tao ay talagang si Stacy. Nang marinig ang sinabi niya, walang kamalay-malay na tumingin si Kelly sa binata kung saan kumikislap ang figure, ngunit hindi niya ito inistorbo. Sa halip, tahimik siyang naghintay. Alvin, hinihiram ko saglit si Kelly. Wala kang pakialam, di ba? Tumingin si Stacy sa kabataan. Whoosh! Bahagyang nanggigil ang figure ni Alvin, sinamantala ang puwersang ginawa para huminto. Nagbubuga ng mainit na pawis ang kanyang noo. Isang mabangong amoy ang pumasok sa kanyang ilong habang lumakad si Kelly para tulungan siyang panasan ang kanyang pawis. Siya ay tulad ng isang magandang maliit na asawa. Hindi talaga ako makatiis sa inyong dalawa. Si Stacy ay may nasusuka na ekspresyon. Sa sandaling ito, walang nakapansin na sa kaibuturan ng kanyang mga titig, isang pakiramdam ng pagkawala ay mabilis na kumislap bago nawala. Kelly, sige. Ingatan mo sarili mo.
Ngumiti si Alvin sa batang babae sa tabi niya. Bukod sa kanyang sarili, sa wakas ay nakakuha na rin si Kelly ng katulad na matandang kaibigan. Natural na hindi hihigpitan ni Alvin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Huwag kang mag-alala, hindi man lang mawawala ng buhok ang iyong Kelly. Tiningnan ni Stacy si Alvin bago hinawakan ang kamay ni Kelly at umalis. Sa daan, marami silang naaakit na tingin mula sa mga malaswang lalaki. Pagkaalis ng dalawang babae, ipinagpatuloy ni Alvin ang kanyang paglilinang. Spirit Serpent Movement Technique. Kung naruroon ang sino mang may matalas na titig, mapapansin nila ang halos hindi nakikitang defensive chi barrier sa ibabaw ng katawan ni Alvin. Defensive Martial Skill. Tila nakalimutan ni Alvin ang oras habang siya ay naglilinang. Sa tuwing kumikislap ang kanyang figure, nararamdaman niya ang komportableng pakiramdam na kumakalat sa kanyang buong katawan. Alvin. Biglang, isang malakas na sigaw ang humadlang sa pagtatanim ni Alvin. Napakunot ang noo ni Alvin nang makita niya ang dalawang pamilyar na mukha na magkabalikat. Talagang sina Yuan at Islao iyon. Sa katunayan, hindi sila nakita ni Alvin sa nakalipas na kalahating buwan. Noong una ay naisip niya na natakot sila ng husto mula sa layunin ng pagpatay na inilabas niya noong isang araw at hindi na maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa kanya. Ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Ano? Tiningnan sila ni Alvin na may kalmadong ekspresyon. Alvin, ibigay mo ang gusto namin, kung hindi ngayon kailangan mong gumapang pauwi mula rito, sabi ni Islao, sa malamig na boses. Gusto mo ang mga gamit ko? Oo naman. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Ha! Napatulala sina Islao at Yuan. Kailan pa naging madaling pakitunguhan ang Alvin na ito? Huminto saglit si Alvin at idinagdag niya, talunin mo ako. Sige, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng taos puso. Mabilis na lumabas si Islao, na nakaharap kay Alvin. Sa sandaling ito, napansin ng mga tao sa larangan ng pagsasanay ng martial arts ang kaguluhan dito at lumapit sila upang manood. Ang desyerto na sulok ng martial arts practice field ay mabilis na napalibutan ng mga tao. Si Yuan. Pareho sina Yuan at Sister Stacy. Sila ang nangungunang tatlong pinakamalakas na disipulo sa ating panlabas na court. Kakalabanin ba niya si Alvin? Sa tingin ko. Kahit na si Alvin ay isang branch family disciple lamang, ang kanyang sword skills ay umabot na sa pagiging perpekto. Kahit si Sister Stacy ay nadama na siya ay mas mababa. Kahit na ang kanyang cultivation ay mas mahina kaysa kay Yuan, hindi siya nangangahulugang hindi siya katugma ni Yuan. Nabanggit mo ang mga kasanayan sa espada. Hindi mo ba napansin na si Alvin ay walang dalang espada? Hindi niya maiisip na labanan si Yuan ng walang dala, tama ba? Kahit na ang kanyang Howling Tiger Fist ay nakalusot na sa Mastery Stage, alam ng lahat na ang middle grade profound rank martial skill ni Yuan, Heart Destruction Palm, ay nalinang din sa Mastery Stage. Higit sa lahat, si Yuan ay nasa ika-9 na antas ng Body Tempering Stage, samantalang si Alvin ay nasa ika-8 antas lamang. Ang talakayan ng karamihan ay hindi naging maganda kay Alvin, na walang espada sa kamay. Ang ilang mga tao na may mga espada ay gustong ipahiram sila kay Alvin ngunit natatakot silang masaktan si Yuan. Si Yuan ay hindi lamang isang pangunahing disipulo ng angkan, siya rin ay isang pamangkin ng clan elder. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit isa lamang siyang alagad sa labas ng korte, nilinang niya ang offensive martial skill, Heart Destruction Palm. Defensive martial skill, Golden Bell Cover. At diskarte sa paggalaw, Unfettered Steps, na lahat ay middle grade profound rank martial skills. Ang iba ay may inggit lamang dito. Sabay kayong lumapit sa akin. Sinulyapan ni Alvin si Yuan bago tumingin kay Islao. Huwag mong palakihin ang iyong sarili. Laban sa iyo, ako ay higit pa sa sapat. Nagalit si Yuan dahil sa kahihiyan habang tinitingnan siya ni Alvin. Biglang gumalaw ang kanyang figure. Mga hakbang na walang harang. Ang mga paa ni Yuan ay humakbang sa kakaibang paraan, mabilis na sumulong, dumating sa harap ni Alvin sa isang kisap mata. Puso pagkawasak palm. Ang kanyang palad ay tumama at yumanig sa hangin habang dinadala nito ang puwersa ng pagkasira ng puso, na lumilipad ng diretso patungo kay Alvin. Kasabay nito, isang strand ng puting ambon ang namuo sa isang sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Yuan.
Initial stage unfettered steps at mastery stage heart destruction palm. Umalangaw-ngaw ang mga bulalas mula sa karamihan ng mga manunood. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap habang ang kanyang pangitaas na katawan ay nakahilig pabalik, ang kanyang mga braso ay humila pabalik sa hugis ng isang busog, at sa mismong sandali na natapos niya ang pagkilos na ito, siya ay biglang nanginag. Nakakulaps na kamao. Inilabas ni Alvin ang kanyang collapsing fist para harangin ang palad ni Yuan sa heart destruction. Bang! Nagbanggaan ang kamao at palad. Kaagad, naramdaman ni Alvin na ang lakas ng hampas ng palad ni Yuan ay mas malakas kaysa sa kanyang napapabagsak na kamao. Higit pa rito, isang strand ng kakaibang puwersa ang talagang sumunod sa kanyang kamao, sinusubukang pumasok sa kanyang braso. Mas malaking teleportasyon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, pinaandar ni Alvin ang kanyang defensive martial skill, idinirekta ang strand ng kakaibang puwersa, nag-teleport ng puwersa sa paligid, at naging dahilan upang ito ay bumaril ng pabaliktad. Gawin mo sa iba ang ginagawa nila sa iyo. Bang! Si Alvin ay nanatiling nakaugat na parang siya ay isang bundok, ngunit si Yuan, sa kabilang banda, ay umatras ng 2 hakbang, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng hindi paniniwala. Paano ito naging posible? Si Yuan ay lubos na nakatitiyak na ang kanyang lakas kanina ay mas malakas kaysa kay Alvin, at ang kanyang puwersa ng pagkawasak sa puso ay malapit ng dumaloy sa katawan ni Alvin. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Alvin ay naglabas ng defensive chi barrier na talagang may kakayahang ipakita ang kanyang puwersa ng pagsira sa puso pabalik. Parang salamin. Anong defensive martial skill yan? Nagulat si Yuan sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng kakaibang defensive martial skill. Mukhang ang iyong golden bell cover ay pumasok na sa unang yugto. Bahagyang nanliit ang mata ni Alvin. Yuan's heart destruction palms might in no way inferior to his collapsing fist. Kasama ang paglilinang ni Yuan na mas mataas kaysa sa kanya at nagtataglay ng lakas ng isang sinaunang mammoth, sa isang ulo sa labanan, siya ay mas mababa kaysa kay Yuan. Ngunit sa greater teleportation na binabaligtad ang puwersa ng pagkawasak ng puso ni Yuan, na pumigla sa kanya, nagawa pa rin niyang makakuha ng mataas na kamay sa isang labanan. Siyempre, bagamat ang pagbaligtad sa puwersa ng pagsira sa puso ay pinilit na bumalik si Yuan, nagawa ni Yuan na maisigawa ang golden bell cover sa tamang oras upang harangan ito. Batay sa mga pangyayari noon, masasabing magkaparehas sila ni Yuan. Ngunit, mayroon pa rin siyang mas malakas na trump card. Ang defensive martial arts ni Yuan ay pumasok na rin sa unang yugto. Siya ay talagang isang halimaw. Nagsisigawan ang mga tao. Kung si Yuan ay isang halimaw, ano kaya si Alvin? Siya ang may kapangyarihan. Matapos magsalita ang huling tinig na ito, ang karamihan ay tumahimik. Totoong si Yuan ang nagkusa at umatake, at si Alvin ay walang kibo na pinaharap siya, ngunit siya pa rin ang nangunguna. Sa ganang kanila, agad na natukoy ang superior at inferior side. Sa mga tuntunin ng pag-atake, si Yuan ay mas mababa kay Alvin. Kuya Yuan, tutulungan kita. Si Islao ay may eksaktong kaparehong mga iniisip gaya ng iba, kaya gusto niyang sumali sa labanan. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Yuan nang pigilan niya si Islao. Siya lang mismo ang nakaranas nito ang nakakaalam ng totoong dahilan kung bakit siya dehado. Kung nai-circulate niya ang kanyang defensive martial skill sa oras, hindi sana siya mapipilitang bumalik sa sarili niyang lakas. Kailangan kong sabihin, ang iyong defensive martial skill ay talagang kakaiba, ngunit ang lahat ay tapos na ngayon. Ngumisi si Yuan. Mga hakbang na walang harang. Bumilis ang paggalaw ng kanyang mga paa at humakbang sa kakaibang paraan, umiikot sa katawan ni Alvin. Tila sinusubukan niyang baluktutin ang linya ng paningin ni Alvin. Ang unfettered steps ni Yuan ay isang middle-grade profound rank martial skill. Bagamat ito ay sa unang yugto pa lamang, ito ay maihahambing sa mababang grade na profound rank martial skill sa mastery stage. Kung ang bilis ni Alvin ay mas mababa sa kanya, tiyak na matatalo siya. Isang boses ang biglang tumunog mula sa gitna ng karamihan. Ang tinig na ito ay tumanggap ng pagkilala ng karamihan sa mga taong naruroon. Sa mga martial skill sa ilalim ng langit, ang bilis lang ang walang kapantay.
Ang kakayahang linangin ni Yuan ang tatlong uri ng kasanayan sa militar hanggang sa ganoong kataas na antas ay talagang naglagay sa kanya sa tuktok ng kanyang mga kapantay, dahil halos walang mga kapantay niya ang may kakayahang ganoong gawain. Sa panlabas na korte, mayroon lamang 2 tao na maihahambing kay Yuan. Malakas ang offensive martial skill ni Alvin, at hindi rin masama ang kanyang defensive martial skill. Ito ang dahilan kung bakit sa karamihan ng pananaw ng mga taong naroroon, ang diskarte sa paggalaw ni Alvin ay dapat na kanyang kahinaan. Gusto mo bang ikumpara ang bilis sa akin? Tumawa si Alvin. Biglang sumikip ang kanyang mga pupil at nanginginig ang kanyang mga paa. Spirit Serpent Movement Technique. Ang mataas na gradong profound rank martial skill na ito sa unang yugto, na maihahambing sa middle grade profound rank martial skill sa mastery stage, ay lumampas sa movement technique ni Yuan ng isang buong yugto. Whoosh! Ang figure ni Alvin ay gumalaw na parang isang maliksi na espiritong ahas, na umiikot sa paligid ni Yuan ng pabaliktad. Kahit anong hampas ng palad ni Yuan ay sumipol sa hangin, hindi nila siya mahawakan kahit kaunti. Ang mga tao sa paligid ay natigilan. Itong si Alvin. Ang bilis na ito. Ay simpleng halimaw. Islaw. Ang ekspresyon ni Yuan ay sobrang pangit. Bagamat ayaw niya, pinili pa rin niyang humingi ng tulong kay Islaw. 43. Nilanghap ng buong karamihan ang malamig na hangin. Tumugon si Islaw ng isang tunog, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang figure, lumipad papunta sa larangan ng digmaan. Sa pagtutulungan ni Yuan, sila ay sumalakay mula sa magkabilang panig na naging dahilan upang si Alvin ay walang makaiwas. Umaungol na kamao ng tigre. Tila nagbagong anyo si Islaw bilang isang mabangis na tigre na sumusugod kay Alvin habang ibinuka niya ang kanyang dagwang bibig upang kagatin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang intensyon si Alvin na umiwas. Mas malaking teleportasyon. Ipinalibot ni Alvin ang kanyang defensive martial skill, ang kanyang katawan ay naglalabas ng defensive chi barrier. Bang! Ang marahas na papalapit na fist strike ni Islaw ay tumama sa defensive chi barrier ni Alvin. Napakatahimik ng karamihan. Nang akala ng lahat ay mapapawi si Alvin, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang bumungad sa kanila. Nakita nila ang orihinal na marahas na lumalapit at nanunuya na ang ekspresyon ni Islaw ay nanlamig sa kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kamay na tumama. Ah! Sinabayan ng isang matinis na sigaw, ang katawan ni Islaw ay pinasabog na parang isang palaso na umaalis sa bowstring, mabangis na bumulusok sa lupa. Nakadapa sa lupa, ang mukha ni Islaw ay maputlang puti, at ang kanyang tingin kay Alvin ay puno ng pangamba. Hindi niya inaasahan na ang buong lakas ng kamao na hinampas niya kay Alvin ay ibabalik sa kanya na parang nataman siya ng salamin. Sobrang nakaka-depress. Kung hindi dahil sa kanyang napapanahong sirkulasyon ng kanyang defensive martial skill, maaaring napilayan ang kanyang buong braso. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Ang Howling Tiger Fist ni Islaw ay isang middle grade profound rank martial skill na nalinang sa unang yugto. Ganap na kayang tiisin ni Alvin ang Howling Tiger Fist ni Islaw sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang defensive martial skill, na nagpapakita na ang kanyang defense martial ay hindi mas mababa sa Howling Tiger Fist ni Islaw. Kahit papaano ay katulad ito sa unang yugto ng Golden Bell cover ni Yuan. Isang paunang yugto lamang at higit sa gitnang baitang malalim na ranggo ng martial na kasanayan ang may kakayahang harangin ang isang pag-atake mula sa isang panggitnang baitang profound rank na nakakasakit na kasanayan sa militar. Sa madaling salita, ang defensive martial skill ni Alvin ay alinman sa middle grade profound rank martial skill sa unang yugto o mababang grade profound rank martial skill sa mastery stage. Gayunpaman, walang itinuring na ang defensive martial skill ni Alvin ay isang mataas na grade na profound rank martial skill. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na grado ng profound rank martial skill ay napakabihirang maging sa Nag-Allen City Lysander clan. Kuya Yuan, pasensya na, ako. Mapait na tumawa si Islaw habang nakatingin kay Yuan. Sa simula ay naisip niya na tanging ang nakakasakit na kasanayan sa militar ni Alvin ang mas mabigat kaysa sa kanya. Ngunit ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang pag-atake ay ganap na hindi kayang basagin ang depensa ni Alvin.
Naging malungkot ang ekspresyon ni Yuan. Ang kanyang nagyayelong gintong titig ay dumaan kay Alvin na parang isang uhaw sa dugo na nakamandag na ahas. Pagkatapos lamang tumakas sina Yuan at Islao sa kahihiyan ay napunta kay Alvin ang tingin ng mga tao. Puno ng paggalang ang kanilang mga titig. Sa edad na 16, mayroon siyang middle grade profound rank offensive martial skill, Howling Tiger Fist, sa Mastery Stage. Pati na rin kung ano ang posibleng isang middle grade profound rank defensive martial skill sa unang yugto, o maaaring mababang grade profound rank defense martial skill sa Mastery Stage. At kung ano rin ang maaaring middle grade na profound rank movement na technique sa Mastery Stage, o maaaring mababang grade profound rank movement na technique sa Perfection Stage. Sa panlabas na hukuman, ang gayong mga nagawa ay maaaring maihambing lamang sa pinakamataas na ranggo na alagad ng korte sa labas. Maging si Stacy ay medyo mababa sa kanya. Batay sa kasalukuyang lakas ni Alvin, lubos niyang nalampasan sina Sister Stacy at Yuan. Sa outer court sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay malamang na mas mababa kaysa kay Floyd. Pakiramdam ko ay kaya niyang makipagkompetensya kay Floyd. Huwag ninyong kalimutan na ang pinakamalakas na offensive martial skill ni Alvin ay hindi Howling Tiger Fist, kundi ang kanyang sword skill na nakamit ang pagiging perpekto. Oo, sa kanyang husay sa espada na sinamahan ng tulong ng isang mahusay na mahabang espada, tinatansya ko na ang kanyang lakas ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Floyd. Ang talakayan ng karamihan ay mapagbigay na may paghanga. Nang marinig ang mga papuri na ito, ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Ang ganitong eksena ay ilang beses na niyang naranasan sa nakaraang buhay, kaya matagal na niyang nakasanayan. Tungkol sa Floyd na kanilang pinag-usapan, narinig ni Alvin ang tungkol sa kanya. Ang pinakamataas na ranggo na disipulo sa panlabas na hukuman. Ngunit sa kasamaang palad, si Alvin ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Narinig niya na pumunta si Floyd sa Misty Forest para magkaroon ng karanasan, at babalik lang siya sa clan bago magsimula ang martial meet. Nang pauwi na si Alvin, isang nag-aalalang boses na papalapit sa kanya ang tumawag, "Alvin, Alvin. May problema ba?" Tumingin si Alvin sa hinihingal na kabataan. Alvin, tinuruan ni Sister Stacy ng leksyon ang dalawang Lantern Clan Outer Court disciples. Bilang resulta, tinawag nila ang iba at ngayon ay pinalibutan sila ng isang grupo ng mga tao at hinaranggan sila. Pinabalik ako ni Sister Stacy para ihatid ang balita, balis ang sabi ng kabataan. Ano? Agad na naging malungkot ang mukha ni Alvin. Ang pinaka-inaalala niya ay ang kaligtasan ni Kelly. Ituro mo sa akin ang daan. Ang mahigpit na tingin ni Alvin ay nakatitig sa kabataan. Nakaramdam ng lamig ang binata sa kanyang gulugod. Hindi na nang ahas na tingnan si Alvin sa mata, nagmamadali siyang naglakad sa harapan at pinangunahan. Nagkatinginan ng mga nakapaligid na alagad sa labas ng court bago sumunod sa kanila. Talagang naglakas loob ang mga miyembro ng Lantern Clan na ay bully si Sister Stacy. Halos nililigawan nila si kamatayan. Tere na at turuan natin sila ng leksyon. Sa tingin ba nila ay napakadaling masaktan ng ating mga alagad sa labas ng korte ng Lysander Clan? Ang mga alagad sa labas ng korte na sumunod sa likod ni Alvin ay napuno ng matuwid na galit. Bilisan mo! Sumimangot si Alvin, pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ng binata at dinala siya habang lumilipad siya pasulong, na lumikha ng ilang distansya sa pagitan nila at ng karamihan. Ituro ang daan. Naririnig lamang ng karamihan ng mga alagad sa labas ng court ang malakas na sigaw ni Alvin mula sa malayo. Halika na! Kailangan na nating magmadali, huwag silang mawala. Ang karamihan ng mga alagad ng Lysander Clan ay nagsagawa ng kanilang mga diskarte sa paggalaw, lumipad upang mag-follow up. Ngunit kahit na noon, maaari lamang nilang kainin ang alikabok ni Alvin. Ito rin ay dahil may kasama si Alvin ng ibang tao. O kung hindi, imposible para sa kanila na sundan man lang ang figure ni Alvin sa kanilang bilis. Pagkatapos umalis sa Lysander Clan Estate, nakita ni Alvin ang dalawang batang babae na hinaharangan sa isang malaking kalye sa palengke ng kalakalan. Nang makita niyang ligtas na nakatayo doon si Kelly, nakahinga ng maluwag si Alvin. Stacy,
Hanggat ikaw at ang maliit na dilag sa tabi mo ay sama-sama sa amin sa ilang inumin, makakalimutan namin ang tungkol sa usapin ngayon. Paano na? Isang nakakatuwang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin mula sa malayo. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Magiliw na sumigaw si Stacy, "Weston Lanten, nananaginip ka." Kung gayon, pasensya na, ang iilan sa atin ay mapipilitang walang awa na sirain ang ilang mga bulaklak. Muling tumunog ang mapanlokong boses, sa pagkakataong ito ay may bahid ng lamig. FK off. Inunat ni Alvin ang kanyang kamay, hinawakan ang balikat ng isang alagad ng Lanten clan sa labas ng court, at hinayla siya paatras habang naglalakad siya ng malalaking hakbang patungo sa blockade. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Nadistorbo ang mukha ng alagad ng panlabas na hukuman ng Lanten clan habang lumalakad siya pasulong at umaatake gamit ang isang fist strike. Bang! Bilang resulta, una niyang tinamaan ang defensive chi barrier sa ibabaw ng katawan ni Alvin, kaya ang puwersa ng walang awa na fist strike ay bumalik sa kanya. Lumipad siya pabalik habang nagpapalabas ng isang matinis na sigaw, bumulusok sa lupa sa isang malungkot na estado. Ang kaguluhan dito ay hindi maituturing na maliit, kaya naakit nito ang atensyon ng lahat. Young Master. Alvin. Nang mapansin ni Kelly at Stacy si Alvin, ang kanilang magagandang mukha ay naglabas ng mga ekspresyon ng kasiyahan, na para bang dumating na sa wakas ang magkasintahang hinihintay nila. Kelly, okay ka lang. Lumakad si Alvin sa gilid ng batang babae, puno ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Young Master, ayos lang ako. Bahagyang umiling ang dalaga. Nandito si Sister Stacy para alagaan ako. Salamat. Tumango si Alvin at ngumiti kay Stacy. Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Inilabas ko si Kelly, kaya natural na kailangan kong managot hanggang sa huli. Kumikislap ang maaliwalas na mga mata ni Stacy habang bahagyang umiiling. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Maaaring sa kanyang mga mata, hindi talaga ako maihahambing kay Little Sister Kelly. Anak, naglakas loob kang sakta ng ating mga miyembro ng Lanten clan. Ngayon, ako, si Weston Lanten, ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Mula sa likod ng kabataan ay ang pinuno ng Lin family, isang kabataang nasa 17 taong gulang ang lumipad palabas. Ang kanyang marahas na papalapit na palad ay nakatutok sa dibdib ni Alvin. Ang mga ekspresyon ng dalawang babae sa tabi ni Alvin ay nabaluktot. Gusto nilang gumawa ng hakbang para iligtas siya. Naglakad palabas si Alvin, gamit ang kanyang dibdib upang harapin ang pag-atake. Mas malaking teleportasyon. Defensive martial skill na umiikot. Bang! Ang palad ng binata ay tumama sa dibdib ni Alvin. Si Alvin ay hindi natinag kahit 1 pulgada. Ang binata ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw habang siya ay sabog. Ang kanyang katawan ay nasa malungkot na kalagayan. Medyo umindayog siya bago tuluyang makatayo ng matatag. Ang sakit na kanyang naramdaman na nagmumula sa kanyang braso ay naging dahilan ng pag-agos ng malamig na pawis mula sa kanya. Nang muli siyang tumingin kay Alvin, ang kanyang tingin ay napuno ng takot. Clap 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 clap. Sa sandaling ito, nagsimulang pumalakpak ang nakaberdeng damit na kabataan ng Lin family sa nangunguna. Kung hindi ako mali ang hula, ang iyong defensive martial skill ay isang high-grade na profound rank martial skill, tama ba? Malalim na sumulyap kay Alvin ang binata na nakaberdeng damit. Mataas na grado ng profound rank martial skill. Hindi mahalaga kung ang mga alagad ng panlabas na hukuman ng Lanten clan, o ang mga disipulo sa labas ng korte ng Lysander clan na kagagaling lang, lahat sila ay napipi. Bagamat ang Lanten clan at ang Lysander clan ay parehong may mataas na grado ng profound rank martial skills, ang mataas na grado ng profound rank martial skills ng isang clan ay pinapayagan lamang na linangin ng mga henyong martial artist na tinututukan ng clan. Lahat ay tumingin kay Alvin na may pagtataka na mga tingin. Kelly, uwi na tayo. Hinawakan ni Alvin ang kamay ng babae na may banayad na ekspresyon at naglakad patungo sa labas ng enclosure. Naglakad siya sa enclosure na parang pumasok siya sa isang lugar kung saan walang tao, o walang makakalaban sa kanya. Whoosh!
Ang figure ng binata na nakaberdeng damit ay gumalaw na parang naging bugzo ng hangin na humaharang kay Alvin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Pinalo mo ang mga miyembro ng Lantern Clan ko at plano mong umalis ng ganito. Ang kabataang nakadamit na berde ay walang malasakit na ekspresyon. Ang kanyang tingin, gayunpaman, ay naglabas ng isang pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Ang tingin ni Alvin ay naging malamig at ang kanyang boses ay parang kulog. FK off. Kung gusto ng mga miyembro ng Lysander Clan na umalis ngayon, hindi iyon problema, ngunit kailangan mong makipag-away sa akin. Ito ang precondition. Noong nakaraan, akala ko ang mga alagad ng Lysander Clan sa labas ng court ay mayroon lamang Floyd na karapat-dapat na lumaban sa akin, ngunit ngayon ko lang nalaman na may isang tulad mo. Napuno ng kumpiyansa ang mukha ng kabataang nakasuot ng berdeng damit. Parang nasa ilalim niya ang lahat. Napakayabang. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang may malamig na liwanag na kumislap sa loob nila. Alvin, siya si Apollo Lanten, ang pinakamataas na alagad ng Lanten Clan sa labas ng court at ang anak ng patriarch ng Lanten Clan, babala ni Stacy. Pinakamataas na alagad ng Lanten Clan sa labas ng korte. Anak ni Lanten Clan Patriarch. Kahit anong titulo ang ginamit niya, sapat na iyon para magmukhang nakasisilaw ang nakaberdeng kabataang ito. Ang Lanten Clan, katulad ng Lysander Clan, ay parehong kalasay ng Nagalan City. Natapos mo na bang mag-isip? Pagkatapos ng labanan sa pagitan nating dalawa, kahit sino ang manalo o matalo, hahayaan kong umalis ang mga miyembro ng Lysander Clan mo. Bahagyang ngumiti si Apollo na parang hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na galit sa ginawa ni Alvin kanina. Para lang sa pagkakataong labanan si Alvin. Ang nasugatan na ekspresyon ni Weston ay naging malungkot habang ayaw niyang sabihin, Brother Apollo, sina Stacy at ang kanyang mga tao, ikaw. Tumahimik ka. Si Apollo ay malamig na sumulyap kay Weston Lanten, na hamarang kay Weston. Kinu-question mo ba ang desisyon ko? 44. Ang boses ni Apollo ay naglalaman ng hindi mapag-aalinlangan ng prestihiyo. Bagamat bata pa siya, nabuo na niya ang tindig ng isang taong nasa mataas na posisyon. Huminga ng malalim si Weston Lanten, hindi nang ahas na ibuka muli ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig pa rin kay Alvin, naghihintay ng pagkakataong lumunin siya. Napansin ni Alvin ang tingin ni Weston ngunit hindi ito pinansin. Ang lakas ni Weston ay kapantay lamang ng kay Islaw, at dahil dito ay walang banta sa kanya. Bumaba ang kanyang tingin kay Apollo. Kung gusto mo ng away, bibigyan kita. Ngumiti si Alvin kay Kelly at hiniling sa kanya na maghintay sa tabi ni Stacy bago maglakad palabas ng malalaking hakbang upang harapin si Apollo. Ang mga alagad ng panlabas na hukuman ng Lanten Clan ay umuurong lahat ng ilang hakbang na wala ng laman ng isang malaking espasyo. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking merkado ng kalakalan sa lungsod ng Nagalan, kaya mabilis na nagtipon ang mga manunood sa gilid ng kalsada. Narinig ko na ang kabataang nakaberdeng damit ay ang anak ng Lanten Clan's patriarch, si Apollo. Apollo. Narinig ko na siya, ang pinakamataas na ranggo na Lanten Clan na disipulo sa mga juniors. Sa edad na 17, ang kanyang cultivation ay nasa ika-9 na antas ng body tempering stage, at nakapag-cultivate pa siya ng 3 mataas na grado ng profound rank martial skills. 3 high-grade profound rank martial skills. Damn! Ang Lanten Clan ay talagang gumastos ng maraming resources sa kanya. Sino ang humaharap sa kanya? Sa tingin ko ito ay isang alagad ng Lysander Clan na may ibang apelyido. Nag-usap ang mga tao sa paligid sa mahinang boses. Tinitigan ni Alvin si Apollo na may seryosong ekspresyon. Ang pagharap kay Apollo ay nagdulot sa kanya ng isang strand of pressure. Kahit nakaharap niya ang tagapamahala ng pamilyang Fang ng Fresh Breeze Town, isang pag-iral sa unang antas ng yugto ng core formation, wala siyang naramdaman kahit isang bahid ng pressure. Sa madaling salita, si Apollo ay mas mapanganib kaysa kay Gian. Iniisip bagaman gagawin itong madaling maunawaan. Ang mga pamilya tulad ng 3 pamilya ng Fresh Breeze Town ay mayroon lamang mataas na grade yellow rank martial skills bilang kanilang pinakamahusay na martial skills.
Para naman sa mga diskarte sa paggalaw, bago binigyan ni Alvin ang Lee family ng isang movement technique, wala ni isa sa tatlong pamilya ng Fresh Breeze Town ang nagkaroon nito. Ang defensive martial skills, sa kamay, ay isang bagay na napakalayo para isaalang-alang ng tatlong pamilya. Nalaman ni Alvin sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na bagamat ang mga kasanayan sa militar ay nahahati sa apat na ranggo, katulad ng Heaven, Earth, Profound, at Yellow, ang Yellow rank martial skills ay sumasaklaw lamang sa offensive martial skills. Walang mga diskarte sa paggalaw o defensive martial skills ang nasa Yellow rank. Sa Cloud Continent, ang pinakamababang ranggo na diskarte sa paggalaw at defensive martial skills ay hindi bababa sa Profound rank. Whoosh! Na parang napagkasunduan noon, sabay na lumipat sina Alvin at Apollo. Spirit Serpent Movement Technique. Ang figure ni Alvin ay maganda. Bawat galaw niya ay puno ng pakiramdam ng malambot na kagandahan. Napakabilis ng kanyang bilis na ang karamihan sa mga tao sa paligid ay hindi maiwasang mapasinghap sa paghanga. Ang mga binti ni Apollo ay parang after images. Kahit na lumipad sila sa isang snowfield, malamang na walang anumang bakas na maiiwan. Walang bakas na snow steps. Isang mataas na grado ng profound rank martial skill. Saan nanggaling ang Alvin na ito? Kailan pa nagkaroon ng kahangahangang tao ang Lysander clan? Ang bilis ng kanyang movement technique ay talagang hindi mas mababa sa Tracheless Snow Steps ni Brother Apollo. Ang Tracheless Snow Steps ni Brother Apollo ay isang mataas na grade na profound rank martial skill na nalinang sa initial stage, may hahambing sa middle grade profound rank movement technique sa mastery stage, o isang mababang grade profound rank movement na technique sa perfection stage. Hindi ka panipaniwala. Maliban sa Floyd ng Lysander clan at Algen Dolan ng Dolan clan, mayroon talagang isang tao sa parehong henerasyon na maaaring makipagkompetensya kay Brother Apollo sa mga diskarte sa paggalaw. Humph! Ang Alvin na ito ay nasa ikawalong antas lamang ng yugto ng body tempering. Hindi ba ninyo napagtanto na ang kapatid na Apollo ay hindi pa man lamang naibigay ang kanyang buong lakas, ngunit sa halip ay pinigilan ang kanyang lakas sa ikawalong antas ng yugto ng body tempering upang makipaglaro sa kanya? Kung hindi mo sinabi, hindi ko mapapansin. Ang kasalukuyang pag-atake ni Brother Apollo ay hindi kumukuha ng lakas ng langit at lupa para maging isang sinaunang mammoth silhouette. Ang karamihan ng mga panlabas na disipulo ng Lanten clan ay may kasiyahang ekspresyon. Para bang ang taong lumilipad crisscross kasama si Alvin at may katulad na bilis ay hindi si Apollo kundi sila mismo. Alvin, tanggapin mo ang hampas ko sa palad. Si Apollo ay biglang sumigaw ng malakas. Whoosh! Malamig ang tunog ng ihip ng hangin. Ang kanang kamay ni Apollo ay biglang humampas. Ang tanging nakikita lamang ng mata ay isang string ng palm after images, na bumabalot kay Alvin. Higit sa 10 palm after images na bumababa ng sabay-sabay na naging dahilan upang matukoy ang tunay na strike. Kung husgahan ng mali, walang alinlangan na mangangahulugan ito ng paglakad sa panganib. Ito ang mataas na grado ng profound rank offensive martial skill, overlapping after images, ang sikat na martial skill ng Lanten clan. Kumbaga, pinapayagan ng overlapping after images ang paglikha ng 79 na after images kapag nilinang hanggang sa perfection stage. Tulad ng inaasahan sa batang henyo ng Lanten clan, si Apollo, na kayang linangin ang overlapping after images sa initial stage sa edad na 17. Ang nakapaligid na mga tao ay hindi nagkukulang ng mga tao na may kanikanyang kakaibang tanawin. Kaya ito ay isang mataas na grado ng profound rank offensive martial skill. Kumaibot ang puso ni Alvin. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, lubos niyang naunawaan ang mataas na grado ng profound rank offensive martial skills. Ang isang mataas na grado ng profound rank martial skill kumpara sa isang middle grade profound rank martial skill ay isang qualitative na pagbabago. Hindi lamang nadagdagan ng isang level ang lakas ng kasanayan, binibigyang diin pa nito ang paggamit ng isang tiyak na paraan upang lituhin ang kalaban bago magsagawa ng mabilis at matinding strike. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin.
Sa pag-asa sa karanasang natamo niya mula sa mga larangan ng digmaan sa kanyang nakaraang buhay, tila nakikita niya ang higit sa 10 after images, na tinutukoy ang hampas ng palad na naglalaman ng bakas ng layuning pagpatay. Nakakulaps na kamao. Binawi ni Alvin ang kanyang mga braso bago inilabas ang kanyang kanang kamao. Ang kanyang kamao ay nakatutok sa isa sa mga after images. Bang! Nagtama ang palad at kamao. Agad, nanginig ang katawan ni na Alvin at Apollo, at umatras ng 3 hakbang si Alvin habang si Apollo ay umatras ng 5 hakbang. Natulala ang mga manunood sa paligid. Si Apollo, na pinigilan ang kanyang lakas hanggang sa ika-8 antas ng yugto ng body tempering, ay talagang napilitan sa isang hindi magandang posisyon. Ang iyong lakas ay talagang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong level 8 body tempering martial artist ng napakaraming. Tumingin si Apollo kay Alvin na may pagtataka. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Dahil nag-cultivate siya sa 9 Dragons War Sovereign Technique, sa bawat pagkakataon na nasira ang kanyang cultivation, ang kanyang lakas ay palaging magiging mas malakas ng bahagya kaysa sa isang taong kapareho ng cultivation level. Parang ngayon lang. Ang isang ordinaryong ika-8 antas ng body tempering martial artist ay magkakaroon ng lakas na 5,000 pounds. Ngunit siya, sa kabilang banda, ay may lakas na 7,000 pounds. Haha! Kasiya siya. Hindi mali ang pagtingin ko sa iyo. Bukod kina Floyd at Algen Dolan, ikaw ang una sa parehong henerasyon ng mga disipulo ng Nag-Allen City na may kakayahang makakita sa aking tunay na hampas ng palad. Tumawa ng malakas si Apollo na may masayang ekspresyon. Isa pa. Nanginig ang katawan ni Apollo habang lumipad muli siya palabas. Walang bakas na snow steps. Sa pagkakataong ito, siya at si Alvin ay hindi sinasadyang mag-atake sa isa't isang ngunit sa halip ay lumipad palabas habang hinahanap nila ang mga kahinaan ng kanilang kalaban upang talunin ang kalaban. Spirit Serpent Movement Technique. Nakakulaps na kamao. Ang buong katawan ni Alvin ay tila naging isang espiritong ahas, lumilipad pasulong habang natagpuan niya ang pinakamagandang pagkakataon na magpasabog ng kamao sa katawan ni Apollo. Kahit na ang lakas ng collapsing fist ay hindi nagawang sugpuin ang overlapping after images ni Apollo sa isang head-on collision, sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban, imposible para kay Apollo na maging kapantay ni Alvin. Bilang pinakamalakas na weapons specialist sa Earth sa kanyang nakaraang buhay, sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban, si Apollo ay malinaw na hindi kapareho sa kanya. Bang! Bumaba ang kanyang kamao, sumasabog sa defensive chi barrier na tumaas sa ibabaw ng katawan ni Apollo. Agad, naramdaman ni Alvin na nanginginig ang kanyang kanang kamao na para bang tinutusok niya ang kanyang kamao sa kabibi ng pagong, at tumambad sa kanya ang lakas ng pagkabigla na napawi. Mas malaking teleportasyon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ipinakalat ni Alvin ang kanyang defensive martial skill. Ginagawa sa iba ang ginagawa ng iba sa iyo. Binaliktad niya ang pinakamaraming na deflect na puwersa hanggat maaari pabalik kay Apollo. Ang napalihis na puwersa ng pagkabigla, kung tutuusin, ay nagmula sa defensive chi barrier ni Apollo, kaya hindi ito tinanggihan ng defensive chi barrier ni Apollo. Nanginig ang katawan ni Apollo nang umabot sa kanya ang na-deflect na shock force. Para siyang tinamaan ng kidlat, napaatras siya sa isang tabi na medyo nalungkot. Anong defensive martial skills ang ginagamit mo? Tumingin si Apollo kay Alvin na parang nakakita ng multo. Bagamat nabigla siya sa karanasan sa pakikipaglaban ni Alvin, ang pinaka-nagtaka sa kanya ay ang defensive martial skill ni Alvin. Talagang naibalik nito ang halos lahat ng puwersa na pinalihis ng kanyang profound turtle form kay Alvin. Ang naka-deflect na shock force na iyon ay nagmula sa kanyang defensive chi barrier, at dahil dito ang kanyang defensive chi barrier ay hindi magre-react para tanggihan ito, kaya ang puwersa na ibinalik sa kanya ni Alvin ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkatalo. Ang defensive martial skill ni Alvin ay lubusang nakalaban sa kanyang defensive martial skill. Nanliit ang mga mata ni Alvin at dahan-dahan niyang sinabi, gamitin mo ang iyong buong lakas. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang pagpipigil sa iyong lakas. Kung magpapatuloy ka sa kung ano ito, walang alinlangan na matatalo ka. Mabuti, ayon sa gusto mo.
Hindi ko talaga inaasahan na sa parehong henerasyon ng tatlong dakilang angkan ng Nag-Allen City, may isang tao bukod kina Floyd at Algen Dolan na may kakayahang pilitin akong ibigay ang aking buong lakas. Mag-ingat, kapag naibigay ko na ang aking buong lakas, magkakaroon ako ng lakas ng isang sinaunang mammoth. Kung ikukumpara sa iyong kasalukuyang lakas, ito ay mas malakas ng 3,000 kilo. Tahimik na tumawa si Apollo. Natural na alam niya na totoo ang sinabi ni Alvin. Kung isasaalang-alang ang mayamang karanasan sa pakikipaglaban ni Alvin at ang defensive martial skill na nakalaban sa kanya, ito ay higit pa sa sapat upang talunin siya nang ang kanyang lakas ay pinigilan upang maging kapantay ng kay Alvin. Kaagad, ang mga kalamnan sa katawan ni Apollo ay nagsimulang mag-umbok. Sa itaas ng kanyang ulo, ang enerhiya ng langit at lupa ay nanginginig habang ang isang sinaunang mammoth na silhouette ay hindi malinaw na nakikita. Ang Alvin na ito ay talagang abnormal. Nagagawa niyang pilitin si Apollo na gamitin ang kanyang buong lakas kahit na siya ay nasa ika-8 antas pa lamang ng yugto ng body tempering. Pagkatapos ng labanan ngayon, makakamit pa rin ni Alvin ang karangalan kahit natalo. Oo, ngayon lang nasa disadvantageous na posisyon si Brother Apollo nang ang kanyang lakas ay napigilan sa parehong antas ng kay Alvin. Madaling maisip kung paano kung isang araw ay makapasok siya sa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering, malamang na hindi niya makakapareha si Apollo. Ang mga alagad ng Lanten clan sa labas ng court ay tumingin kay Alvin na may nalilitong mga ekspresyon. Sa kabilang banda, ang mga alagad ng panlabas na hukuman ng Lysander clan ay may maningning na ekspresyon. Nagdala talaga ng karangalan si Alvin sa kanilang Lysander clan. Mula ngayon, bukod kay Floyd, ang panlabas na hukuman ng Lysander clan ay may Alvin. Habang nakatingin si Stacy kay Alvin, ang kanyang malinaw na mga mata ay may napakakomplikadong ekspresyon. Ang batang babae sa kanyang tabi, gayunpaman, ay tila hindi nabigla kahit kaunti. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang kanyang young master ay magpakailanman na ang pinakamahusay, hindi maihahambing sa sinuman. Alvin, mag-ingat. Sa sandaling ibigay ko ang aking buong lakas, maging ito man ay lakas o bilis, lahat ng ito ay dadaan ng napakalaking pagtaas. Matapos bigyan ng paalala si Alvin, kumilos si Apollo. Walang bakas na snow steps. Ang bilis ni Apollo ay hindi bababa sa 30% na mas mabilis kaysa dati. Nag-o-overlap na after images. Mahigit 10 palm after images ang biglang bumaba, na bumabalot kay Alvin. Si Apollo sa buong lakas ay may tulay na ganap na nalampasan ang kay Alvin, at ang lakas ng kanyang overlapping images ay nalampasan din ang collapsing fist ni Alvin, na naging sanhi ng defensive martial skill ni Alvin, ang greater teleportation, na nahirapan sa pagharang sa pag-atake. Kahit na mas mayamang karanasan sa pakikipaglaban ang kay Duanline Alvin at higit na milagro ang greater teleportation, mapupunta pa rin siya sa isang hindi magandang posisyon pagkatapos ng ilang galaw. Kung ang mga kasanayan sa militar ay itinuturing na software, kung gayon ang lakas ng gumagamit ay ang hardware. Kung ang hardware ay mas mababa, kung gayon ang mas mahusay na software ay mabibigatan nito. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas. Malapit nang matalo si Alvin. Nang mapansin si Alvin na walang kibo na nagtatanggol at paulit-ulit na pinipilit pabalik, ang mga alagad ng Lanten clan sa labas ng court ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. 45. Makakamit pa rin ni Alvin ang karangalan kahit natalo siya. Ang mga alagad ng panlabas na hukuman ng Lysander clan, gayunpaman, ay hindi nalungkot. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation ni Alvin ay inilatag doon, na mas mababa kaysa sa Apollo sa isang antas. Kung si Alvin ay nasa ika-9 na antas din ng stage ng body tempering, sa kanilang mga opinyon, tiyak na hindi makakapareha si Apollo para kay Alvin. Sa mga tuntunin ng edad, si Alvin ay mas bata din kay Apollo ng 1 taon. Siya ay may walang limitasyong potensyal. Nang akala ng lahat maliban kay Kelly na si Alvin ay matatalo ni Apollo, nakarinig sila ng boses. Apollo, mag-ingat ka. Biglang tumunog ang boses ni Alvin. Whoosh! Kasunod nito, isang violet na espada ang kumislap bago nawala kaagad. Pinilit nitong huminto si Apollo. Tumingin siya kay Alvin na may ekspresyon ng pangamba.
Ngayon lang ba gumamit ng espada si Alvin? I think so. Pero, wala siyang espada sa kamay ngayon. Saan niya itinago? Wala ni isa sa mga disipulo ng Lysander clan at Lanten clan ang nakakita kung paano humampas si Alvin gamit ang kanyang espada, o kung saan niya itinago ang kanyang espada. Kung hindi nila nakita ang pagkinang ng espada, baka naisip pa nila na may nakikita sila. Apollo, sasabak ako. Bahagyang nakatuon ang tingin ni Alvin at pagkatapos ay gumalaw siya. Spirit Serpent Movement Technique. Gumalaw ang kanyang figure, diretsyong lumilipad patungo kay Apollo. Whoosh! Lumitaw muli ang Violet Sword Shine, kumikislap bago naglaho kaagad habang mabilis na umatras si Apollo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Sabi ni Apollo, sa medyo panik na boses. Bukod kina Stacy at Kelly, ang iba pang mga taong naruroon ay tulala. Inamin ni Apollo ang pagkatalo. Anong nangyayari? Brother Apollo, bakit ka umamin ng pagkatalo? Halatang ikaw ang may kapangyarihan. Tumingin si Weston kay Apollo na may nagtatakang ekspresyon. Kung hindi gumagamit ng espada si Alvin, natalo ko sana siya, ngunit kapag naglabas na siya ng espada, hindi ako katapat niya, sagot ni Apollo sa napakasimple at simpleng paraan. Alvin, ang bilis mo sa pag-execute ng sword skill na iyon ay nasa level na mahirap para sa akin na abutin. Maliban na lang kung sumailalim ako sa isang overall breakthrough, hindi ako makakapagtanggol kahit isang sword strike mula sa iyo. Napabuntong hininga si Apollo habang nakatingin kay Alvin na may komplikadong ekspresyon. Ang kamanghamanghang husay sa espada ni Alvin ay nagdulot ng paghanga sa kanyang puso. Kinikilala. Tumango si Alvin, bahagyang pinalaki ang tingin niya kay Apollo. Ito ay isang tao na maaaring tumanggap ng pagkatalo. Ang isang taong tulad nito ay tiyak na magiging kakaiba sa hinaharap. Ang mga mata ni Apollo ay kumikislap ng maliwanag habang siya ay nagpahayag ng may kumpiyansa, ngunit sa kalaunan ay darating ang isang araw kung saan matatalo ko ang iyong husay sa espada. Maghihintay ako. Bahagyang ngumiti si Alvin. Tuparin ko ang aking mga pangako. Maaari ka nang umalis kasama ang iyong mga miyembro ng Lysander clan. Nagsalubong ang mga kilay ni Apollo. Paalam. Tumango si Alvin patungo kay Apollo bago isama si Kelly at ang pulutong ng mga disipulo sa labas ng korte ng Lysander clan upang sabay-sabay na umalis sa pamilihan ng kalakalan, naglalakad patungo sa Lysander clan estate. Ang mga tao sa paligid ay dahan-dahan ding naghiwa-hiwalay. Sa kanilang mga puso, naalala nila ang isang pangalan, Alvin. Ang Lysander clan ay may alagad sa labas ng korte na ang lakas ay katulad o nalampasan pa nga ni Floyd. Brother Apollo, hindi mo ako sinasagot. Bakit ka umamin ng pagkatalo ng walang dahilan? Nakakunot ang noo ni Weston habang nagtanong sa paraang nagpapakitang hindi siya susuko hanggat hindi niya nahuhuli ang mga bagay-bagay. Ang iba pang mga alagad ng Lanten clan sa labas ng court ay tumingin din kay Apollo. Pareho sila ng tanong. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Umiling si Apollo, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang ipakita ang kanyang lalamunan sa lahat. Ito. Ang mga alagad ng panlabas na hukuman ng Lanten clan ay natulala. Kitang-kita nila na may puting sword mark sa lalamunan ni Apollo. Kung hindi dahil sa awa niya ngayon, patay na ako. Napabuntong hininga si Apollo. Ang mga mata ni Weston ay kumikislap habang walang awa niyang sinabi, Brother Apollo, gaano kalakas ang loob na si Alvin, isang alagad lamang ng Lysander clan na may ibang apelyido, ay gumamit ng ganoong paraan ng pagpatay laban sa iyo. Kung ako ang bahala, maaari nating bigyan ng leksyon ang mga disipulo ng ating Lanten clan sa loob ng korte. Ang ekspresyon ni Apollo ay naging malungkot habang sinabi niya, sa isang mahigpit na boses, Lim Wei, binabalaan kita. Mula ngayon, si Alvin ang kalaban ko, at ako na mismo ang bahala sa bagay na ito. Huwag mong subukang maging matalino. Oo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Weston na galit si Apollo, kaya nagmamadali siyang tumango at sinagot ang kanyang pag-amin. Ngunit, nang ibinaba niya ang kanyang ulo, kumikislap pa rin ang kanyang mga mata na may bakas ng ayaw at kalupitan. Si Alvin at ang mga tao ay pauwi na.
Alvin, bakit biglang umamin ng pagkatalo si Apollo? Oo, hindi ko napansin na natalo siya, kaya bakit siya biglang umamin ng pagkatalo? Alvin, mayroon bang inside story na hindi natin alam? Ang mga alagad sa labas ng korte ng Lysander clan ay lahat ay nakatingin kay Alvin na may naguguluhang mga ekspresyon. Ano kayang nasa loob ng kwento? Hindi mo lang nakitang malinaw. Stop talking nonsense. Nakasimangot ang hugis willow na kilay ni Stacy. Big Sister Stacy, baka alam mo ang dahilan. Kaagad, lahat ng mga alagad sa labas ng korte ng Lysander clan ay inilipat ang kanilang mga tingin kay Stacy. Pagkatapos lamang na tingnan si Alvin at mapansin na wala siyang anumang kawalang kasiyahan ay ipinaliwanag ni Stacy, hindi ba napansin ninyong lahat na may puting-puting marka ng espada sa lalamunan ni Apollo? Nagpakita ng awa si Alvin sa hampas ng espada na iyon, tumagos lamang sa balat ng kanyang lalamunan. Kung ito ay mas malalim pa. Sa isang sandali, ang lahat ng mga alagad sa labas ng korte ng Lysander clan ay natulala. Hindi nila akalain na si Alvin ay napakalakas. Hinihiwa ang lalamunan gamit ang isang hampas ng espada. Bagamat ang ilan sa kanila ay minsan nang nakakita kay Alvin na nagsagawa ng kanyang husay sa espada, ang sword strike na iyon na humiwalay ng higit sa 10 nahuhulog na dahon, hindi nila akalain na ang husay sa espada ni Alvin ay magiging napakasindik kapag ginamit sa aktwal na labanan. Tanging si Alvin lamang ang nakakaalam na ang tanging dahilan kung bakit naging maayos ang kanyang pag-atake ay dahil umatake siya ng hindi inaasahan. Ang sword drawing arts na kanyang naisagawa ay maaaring hindi mababa sa mataas na grado ng profound rank martial skill sa perfection stage kapag umaatake ng hindi inaasahan. Naghiwa-hiwalay ang mga tao pagkatapos bumalik sa Lysander clan estate. Binati nina Alvin at Kelly si Stacy bago umuwi. Siguro kung papayag ba siyang magturo sa akin ng sword drawing arts. Si Stacy ay palaging nakatutok sa mga kasanayan sa espada at nilinang pa niya ang kanyang mababang antas ng profound rank martial skill, shadow sword, hanggang sa perfection stage. Bilang isang disipolo ng Branch family, kung gusto niyang umunlad sa kanyang sword skills, kailangan niyang maghintay hanggang siya ay maging isang inner court disciple para pumili ng middle grade profound rank skill mula sa ikalawang palapag ng Martial Repository Pavilion. Sa panahong magkasama sila, narinig niya mula kay Kelly na ang lakas ng sword drawing arts ay maihahambing sa isang middle grade profound rank sword skill. Kung umaatake ng hindi inaasahan, ang lakas nito ay maihahambing pa sa isang mataas na grado ng profound rank sword skill. Pag-uwi nila, humiga si Alvin sa kanyang kama habang nakabuka ang katawan. Ang paglinang ng kanyang diskarte sa paggalaw at kasunod na pagpasok sa isang matinding labanan kay Apollo ngayon ay nagdulot sa kanya ng bahagyang pagkapagod. Umupo ang dalaga sa gilid ng kama, dahan-daang tinulungan siyang imasahe ang kanyang mga binti. Nakakatuwa. Hindi napigilan ni Alvin na magpakawala ng mabahong hangin. Napansin ni Alvin Darfield ang pagdadalawang isip na magsalita ng dalaga, kaya't nagtanong siya, habang nakangiti, Kelly, may problema ba? Ano, hindi mo naman siguro iniisip ang iyong sarili bilang isang tagalabas, di ba? Young Master, sana ay tatanungin kita ni Sister Stacy kung handa ka bang magturo sa kanya ng sword drawing arts, sabi ng batang babae na may bahagyang pag-aalinlangan. Ang ganda ng idea niya. Don't tell me the reason why she started calling you Sister was para maturuan ko siya ng sword drawing arts. Kumislap ang mga mata ni Diane Ling Alvin. Young Master, si Sister Stacy ay hindi ganoong klase ng tao. Bahagyang umiling ang dalaga. Kung gayon, Kelly, umaasa ka bang ituro ko sa kanya ang sword drawing arts? Tanong ni Alvin habang nakangiti. Pakikinggan ni Kelly ang desisyon ng Young Master. Bahagyang ngumiti ang dalaga, bahagyang namumula ang kanyang maselang mukha. Saglit na nag-isip si Alvin bago dahan-daang sinabi, ang kanyang mababang grade na profound rank sword skill ay nalinang na sa perfection stage, kaya hindi ko siya masisisi sa pagnanais na linangin ang isang mas mahusay na kasanayan sa espada. Dahil siya ay mabuti sa aking Kelly at nag-aalaga sa kanya, ipapasa ko sa kanya ang ibang sword skill, ang sword skill. Kinusot-kusot ng batang babae ang kanyang malinaw na mga mata habang nagtatanong, Young Master, anong sword skill ang ipapasa mo kay Sister Stacy?
Kasabay na Shadow Sword. Ang sword skill na ito ay isang high-grade profound rank sword skill. Isa ito sa kumpletong sword skill na natagpuan ni Alvin sa loob ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ito ay may katulad ngunit bahagyang naiibang epekto mula sa overlapping after images na isinagawa ni Apollo kanina, at ang lakas nito ay hindi mas mababa dito. Sa orihinal, si Alvin ay handang magturo ng middle grade profound rank sword skill kay Stacy. Ngunit pagkatapos ng isang mabilis na pag-iisip, nagpasya siyang iba. 1.5 buwan mula ngayon ay ang taon ng Clan Martial Meet. Batay sa kasalukuyang lakas ni Stacy, ang pagiging isang alagad sa loob ng korte ay isang piraso ng cake. Ang pagiging isang inner court disciple ay magbibigay daan sa kanyang access sa Martial Repository Pavilion 2nd level para pumili ng middle grade profound rank martial skill. Hindi na kailangan niyang bigyan siya ng middle grade profound rank sword skill. Pagkalipas ng ilang araw, isinulat ni Alvin ang Synchronous Shadow Sword at hiniling kay Kelly na kunin si Stacy. Synchronous Shadow Sword, isang mataas na grado ng profound rank sword skill. Matapos tingnan ang sulat kamay na aklat na isinulat ni Alvin para sa kanya, ang kanyang malinaw na mga mag-aaral ay nagsikip at siya ay may nasasabik na ekspresyon. Dahil sa ilang kadahilanan, hindi kita kayang turuan ng sword drawing arts, kaya sa halip ay ibibigay ko sa iyo itong sword skill. Pero, may kondisyon ako. Habang nagsasalita siya dito, tinitigan ni Alvin si Stacy. Ano? Anong kondisyon? Sa sandaling ito, naramdaman ni Stacy na parang pinupunit ng nagbabagang tingin ni Alvin ang kanyang mga damit, kaya nagsimulang bahagyang manginig ang kanyang boses. Hindi mo masasabi kahit kanino na ako ang nagbigay sa iyo ng kasanayang ito sa espada. Tandaan, ang ibig sabihin niyan ay kahit sino. Sinabi sa kanya ni Alvin ang kanyang kalagayan. Siyempre naman. Mabilis na tumango si Stacy habang nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Kaya ito lang ang kondisyon. Akala pa niya. Tumango si Alvin kay Stacy habang walang pakialam na sinabi niya, maaari ka nang umalis. Nagnganga si Stacy at nagpasalamat muli sa kanya bago umalis. Pagkaalis, si Stacy ay nakaramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Nag-alinlangan pa siya kung nauwi sa kawalan ang kanyang alindog kapag nasa harap niya si Alvin. Mula nang maging pamilyar kay Alvin, ni minsan ay hindi niya ito tiningnan ng maayos. Ang kanyang kabaitan ay palaging para lamang sa batang babae sa tabi niya. Minsan, kahit siya ay hindi alam kung nakakaramdam ba siya ng paghanga o inggit. Mula sa isang hindi kilalang panahon, o marahil mula noong panahon na siya ay nagsagawa ng sword drawing art sa unang pagkakataon, ang anino ng lalaking ito ay lumitaw sa kanyang puso. Nakahiga sa kanyang kama at nakatingin sa kisame, si Alvin ay tumawa ng walang dahilan. Bilang isang amorous weapons specialist na laging pumupunta sa isang palumpong ng mga bulaklak ngunit lumalabas na walang ni isang dahon sa kanya, natural niyang napapansin ang maliit na damdaming iniingatan ni Stacy para sa kanya. Si Stacy ay iba sa Kelly kung tutuusin. Sa buong mundo ni Kelly, siya lang. Ngunit si Stacy ay may sariling mga pangarap na dapat ituloy. May nararamdaman man ito para sa kanya ay puro romansa ng dalaga. Parang batas ng kalikasan. Ang isang natatanging lalaki ay palaging makakaakit ng isang babae ng madali. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na si Alvin ay kailangang maging matigas ang ulo sa isang solong asawa lamang. Kung may nakilala siyang totoong nagmamahal sa kanya at handang isuko ang lahat para sa kanya, at gusto rin niya ang dalaga, hindi niya ito hahayaang madaling makalagpas sa kanya. 46. Batay sa mga nakaraang pagtatansya ni Alvin, 5 libra ng 50-year-old Bloodling Z na ginawa sa Bloodling Z Body Refinement Liquid ay makakapag-supply sa kanyang sarili at kay Kelly sa loob ng 2 buwan. Ngunit ngayon ay ginagamit na rin ito ng kanyang ina, at dahil hindi sinasadya nilang tatlo ang kanilang paggamit, ang bilis ng paggamit ng Bloodling Z Body Refinement Liquid ay tumaas ng malaki. Pagkatapos ng 1 buwan, ang 5 libra ng Bloodling Z ay ganap na naubos. Siyempre, ang paggasta ng walang reserbasyon ay nagbigay ng malaking kita.
Bukod sa kanyang defensive martial skill, greater teleportation, na nilinang sa initial stage, si Kelly at ang kanyang ina ay parehong nilinang ang kanilang defensive martial skill, stealth substitution, hanggang sa initial stage din. Kapag sino man sa kanilang tatlo ang nagpakalat ng kanilang defensive martial skill, ang mga taong kapareho ng cultivation level na nagsagawa ng mataas na grado ng profound rank martial skill sa initial stage, middle grade profound rank martial skill sa mastery stage, o kahit mababang grade profound rank martial skill sa perfection stage ay hindi makakagawa ng anumang pinsala sa kanila. Siyempre, ang paunang kondisyon dito ay ang kalaban ay hindi gumamit ng anumang armas upang maisagawa ang kanilang martial skills. Kung ang kalaban ay gumamit ng sandata, ito ay magiging isang ganap na kakaibang kwento. Muli siyang naglakbay sa palengke para bumili ng isa pang 8 libra ng bloodling Z. Ang natitirang pilak ni Alvin ay halos naubos na, naiwan lamang ng ilang libo. Siya ay orihinal na may 130,000 pilak na nakuha niya sa pamilyang Lee ng Fresh Breeze Town. Ang pera ay itinuring na kabayaran para sa kanyang Thunder Flame Pill medicinal formula at ang middle grade profound rank movement Swift Wind Steps. Matapos bilhin ang Bloodling Z ng 2 beses, halos maubos niya ang lahat ng kanyang pilak. Hindi pa ako nakakalusot sa core formation stage, pero malapit na akong maubos. Oras na para maghanap ako ng paraan para kumita. Pagkauwi at pagsamahin ang 8 kilo ng Bloodling Z sa Bloodling Z Body Refinement Liquid sa tulong ni Kelly, nagsimulang magmuni-muni si Alvin. Ang anumang random na formula ng gamot sa loob ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay may pambihirang halaga. Madali silang maipagbibili sa mataas na presyo. Ngunit hindi niya ito gustong gawin. Ang isang medyo karaniwang panggamot na formula ay hindi magbebenta ng malaki. Samantalang ang isang formula ng gamot na halos wala na sa Cloud Continent, kahit na ibenta ito sa mataas na presyo, ang malaking halaga ng kayamanan ay tiyak na magkakaroon ng hindi gustong atensyon. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang mahawakan ang gayong atensyon. Namulat siya sa sarili. Kailangan kong gawin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapagdesisyon si Alvin. Sa Nagaland City Trade Market, maraming mga tindahan ng gamot na nagbebenta ng mga likidong panggamot, ngunit kakaunti lamang ang mga tindahan na nagbebenta ng mga gamot na table tas. Pagkatapos ng lahat, ang mga graded alchemist lamang ang nakapagpino ng mga medicinal pill. Ang medicinal liquid, sa kabilang banda, ay nangangailangan lamang ng medicinal formula, kaya kahit sino ay may kakayahang mag-concoct ng ilan. Dinala ni Alvin si Kelly sa tindahan ng gamot kung saan niya binili ang Bloodling Z. Iginagalang na customer, may kailangan ka ba? Masiglang bati ng manager na kumikinang ang mukha. Sa ganang kanya, ang kabataang nauna sa kanya ay isang malaking customer na nagwawalis ng 13 kilo ng kanyang 50-year-old Bloodling Z sa loob ng maikling buwan. Matapos alisin ang kanyang kapital para sa pagkuha ng kanyang mga paninda, ang pilak na kanyang kinita mula sa kabataang ito ay hindi bababa sa 20,000 pilak. Manager, sa pagkakataong ito wala ako dito para bumili ng mga panggamot na materyales, ngunit gusto kong maglagay ng panggamot na likido para ibenta dito. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang dahilan sa pagpunta. Binalak niyang kunin ang ilan sa kanyang natapos na 6 Treasures Body Tempering Liquid para ibenta. Kahit na ang 6 Treasures Body Tempering Liquid ay mas mababa kaysa sa 7 Treasures Body Tempering Liquid na ginamit ni Alvin, at ang nakapagpapagaling na epekto ng 6 Treasures Body Tempering Liquid ay 10% lamang ng isang Body Tempering Pill, ang mahalaga ay ang 6 Treasures Body Tempering Liquid ay mas madaling ma-absorb kumpara sa Body Tempering Liquid. Ang isang ordinaryong body tempering stage martial artist, kahit na sa tulong ng Thunder Flame Pill, ay mangangailangan ng 10 araw upang masipsip ang lakas ng panggamot ng isang body tempering pill. Ngunit ang isang bahagi ng 6 Treasures Body Tempering Liquid, kung sa tulong ng Thunder Flame Pill, ay mangangailangan lamang ng kalahating araw upang ganap na masipsip.
Sa madaling salita, kumpara sa pag-inom ng body tempering pill, ang paggamit ng Six Treasures body tempering liquid para tumulong sa cultivation ay magbibigay daan sa cultivation ng isang body tempering stage martial artist na tumaas ng isang buong 100%. Customer, ikaw. Hindi ka nagbibiro, di ba? Matapos marinig ang nakapagpapagaling na epekto ng Six Treasures body tempering liquid, ang manager ay natulala. Para sa kanya, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung talagang gaya ng sinabi ng customer na nauna sa kanya, hindi kaya ganap na sakupin ng Six Treasures body tempering liquid ang market ng body tempering pill. Manager, kung hindi ka interesado, maaari akong maghanap ng ibang tindahan. Bahagyang ngumiti si Alvin, na may ekspresyon na tila nagsasabing, hindi kita pipilitin. Saglit na nag-alinlangan ang manager, pagkatapos ay tiningnan niya ang Lysander clan crest sa damit ni Alvin bago tuluyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Customer, kukuha ako ng 10 bahagi mula sa iyo upang ibenta muna, at tingnan natin kung paano ito mangyayari. Paano ito? Oo naman. Tumango si Alvin, ipinasa ang 10 bahagi ng Six Treasures body tempering liquid sa manager. Customer, magkano ang dapat ibenta ng bawat bahagi? Tanong ng manager. Ang body tempering pill ay 100 pilak, tama? Manager, ibenta itong 10 bahagi ng Six Treasures body tempering liquid sa halagang tigi 110 pilak. Makakakuha ka ng 10 pilak sa bawat benta. Paano na? Nagsikip ang mga mag-aaral ng manager. Pagkatapos ng lahat, ang isang bahagi ng Six Treasures body tempering liquid ay mayroon lamang isang nakapagpapagaling na epekto ng ika-10 ng kung ano ang mayroon ng isang body tempering pill. Maging si Kelly ay nabigla. Alam niya na ang halaga ng mga panggamot na materyales na kailangan para i-concoct ang Six Treasures body tempering liquid. Ang isang bahagi ng Six Treasures body tempering liquid ay nangangailangan ng mga materyales na panggamot ay hindi nagkakahalaga ng kahit isang pilak na barya. Ito ay lubhang kumikita. Manager, kapag binenta mo sa akin ang Six Treasures body tempering liquid, isa lang ang hiling ko, huwag mong ipaalam sa sinuman na ako ang nagtiwala sa iyo para ibenta. Pagkatapos masulyap ng malalim sa manager saglit, umalis sina Alvin at Kelly. Ang 10 bahagi ng panggamot na epekto ng Six Treasures body tempering liquid ay maihahambing lamang sa isang body tempering pill, ngunit nangangailangan ito ng 1,100 silver. Katulad na epekto ng panggamot sa body tempering pill, ngunit ang halaga ay 111 beses ng isang body tempering pill. Pagtingin sa binata at dalaga mula sa malayo, ang manager ay may komplikadong ekspresyon. Pagkatapos umalis sa tindahan ng gamot, hindi na bumalik sina Alvin at Kelly sa Lysander clan estate. Sa halip ay bumili sila ng 2 kabayo, at nag-venture palabas ng Nagalan City. Ang kanilang destinasyon, Misty Forest. Paglabas mula sa gate ng lungsod sa Hilaga, ang kabayo ng kabataan at ng batang babae ay humakbang pasulong. Habang nasa daan, ang batang babae ay nagtanong ng may pagtataka, "Young master, nagtakda ka ng napakataas na presyo para sa Six Treasures body tempering liquid. May bibili ba talaga nito?" Kelly, tanungin kita, kung mayroon kang 10,000 silver, bibili ka ba ng body tempering pill o ilang Six Treasures body tempering liquid? Hindi direktang sinagot ni Alvin ang dalaga, sa halip ay sumagot ito ng tanong. Six Treasures body tempering liquid. Agad na sumagot ang dalaga nang hindi na kailangang mag-isip. Bagamat ang presyo para sa Six Treasures body tempering liquid ay 10 beses kaysa sa isang body tempering pill, ang pagsipsip ng nakapagpapagaling na epekto ay may bilis na doble kaysa sa body tempering pill. Ang paggamit ng Six Treasures body tempering liquid para tumulong sa cultivation ay magbibigay ng dobleng pagtaas ng bilis kumpara sa body tempering pill. Sa wakas ay naintindihan na ng dalaga. Pero may tanong pa rin sa puso niya. Young master, nagtakda ka ng napakataas na presyo para sa Six Treasures body tempering liquid. Natatakot ako na hindi maraming tao ang kayang gumamit nito, tama ba? Tanong ng dalaga. Alam ko. Tumango si Alvin. Ha! Lalong naguluhan ang dalaga.
Kelly, pag-isipan mo ito. Kung itatakda ko ang presyo ng 6 Treasures Body Tempering Liquid sa ilalim ng presyo ng Body Tempering Peel, mayroon bang bibili ng Body Tempering Peels? Sa oras na iyon, hindi pa banggitin na makakaapekto ito sa merkado ng Body Tempering Peels, ito ay magsisimula ng serye ng mga masamang epekto. Kahit na wala akong oras para mag-concoct ng ganoon karaming 6 Treasures Body Tempering Liquid. Kaya pumapasok lang ako sa high-end market. Para naman sa mga taong ayaw bumili ng 6 Treasures Body Tempering Liquid, maaari silang magpatuloy sa pagbili ng Body Tempering Peels, paliwanag ni Alvin. Napakatalino niyang master. Naliwanagan ang pakiramdam ng dalaga. Kelly, kapag nakapasok na tayo sa Misty Forest, kahit anong mangyari, huwag kang umalis sa line of sight ko, sabi ni Alvin na may seryosong ekspresyon. Oo. Nagmamadaling tumango ang dalaga. Ang kanilang mga kabayo ay tumakbo pasulong. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay nakita na ni Alvin ang mamba na kagubatan. Ang Misty Forest ay isang primeval forest sa hilaga ng Nag-Allen City, na matatagpuan sa gitna ng 3 lungsod na kinabibilangan ng Nag-Allen City. Karaniwang mayroong maraming martial artist mula sa 3 lungsod na papasok ng malalim sa sinaunang kagubatan na ito, nanghuhuli ng mga ligaw na hayop at mabangis na hayop. Ang panlabas na bahagi ng Misty Forest ay inookupahan ng ilang mabangis na ligaw na hayop. Kapag naabot na ang panloob na lugar, saka lamang makakatagpo ang mga mabangis na hayop. Ang mga mabangis na hayop ay hindi katulad ng mga ligaw na hayop. Dahil sa ilang kadahilanan, sila ay nagiging mga demonyo at sumasailalim sa pagkakaiba-iba, kaya ang kanilang lakas ay lubhang nakakatakot. Ang mas mahihinang mabangis na hayop ay maihahambing sa isang core formation martial artist, samantalang ang mas malalakas na mabangis na hayop ay maihahambing pa sa isang origin core martial artist. Ang isang body tempering stage na martial artist ay nagagawa lamang na maglibot sa panlabas na lugar at manghuli ng ilang ligaw na hayop. Si Alvin ay may 2 layunin sa pagpunta sa Misty Forest. Ang una, kumita ng pera. Ang pangalawa, para magalit si Kelly. Sa Misty Forest, ang ilan sa mas malalakas na ligaw na hayop ay may balahibo at ilang bahagi ng katawan na nagkakahalaga ng medyo mataas na presyo. Halimbawa, ang pangangaso ng adult rhinoceros. Ang makapal na balat at balat ng rhinocero ay maaaring ibenta sa mga tindahan ng armas upang gawing isang uri ng depensibong baluti. Ang ari naman ng rhinoceros ay tonic para sa mga lalaki, na mabibili sa mga tindahan ng gamot. Ang dalawang pinagsama ay nagkakahalaga ng higit sa 300 pilak. Bukod dito, ang isang adult na rhinocero ay hindi man ang mabangis na hayop na pinakamabangis o may pinakamahalaga sa buong Misty Forest. Ang uri ng mga ligaw na hayop na hinahangad ni Alvin ay mga ligaw na hayop tulad ng mga tigre, leopardo, jackal, at lobo. Ang mga ligaw na hayop na nakatayo sa tuktok ng food chain. Sa pamamagitan lamang ng pangangaso ng mga ganitong uri ng ligaw na hayop ay makakakuha siya ng malaking halaga ng pilak habang pinapayagan si Kelly na makuha ang tempering at pagsasanay na kailangan niya. Bagamat si Kelly ay nasa ika-8 antas ng yugto ng body tempering at nakipag-sparring kay Alvin sa maraming pagkakataon, hindi pa siya nakaranas ng labanan kung saan buhay at kamatayan ang nasa linya. Kung tungkol kay Alvin, kung gusto ng isang martial artist na maging mabigat, kailangan niyang maranasan ang pagsubok ng apoy at dugo. Tulad ng mga espesyalista sa armas ng kanyang nakaraang buhay. Marami siyang nakilalang mga espesyalista sa armas noong nakaraang buhay niya, at bawat isa sa mga espesyalista sa armas na iyon ay dumaan sa mga larangan ng digmaan at kabundukan ng mga bangkay at dagat ng dugo. Marahil ay mas mababa ang kanilang lakas kaysa sa kasalukuyang Kelly, ngunit sa isang buhay at kamatayan na labanan sa kanya, ang mamamatay ay tiyak na hindi sila. Kay Alvin, sa mundong ito, bukod sa kanyang ina, si Kelly ang pinakamalapit na tao sa kanya. Umaasa siyang magkakaroon ng lakas si Kelly para protektahan ang sarili. Hindi niya magagawang laging nasa tabi niya. Matapos tulungan ang mga kabayo na tumira sa labas ng Misty Forest, isinama ni Alvin ang batang babae habang papasok siya sa Misty Forest. Spirit Serpent Movement Technique.
Nanguna si Alvin. Malalim na rippling steps. Sumunod naman sa likod ang dalaga. Pagkatapos ng isang buwang cultivation, matagumpay na nilinang ng batang babae ang kanyang diskarte sa paggalaw sa rudiment stage, at isang maikling distansya lamang mula sa initial stage. Si Alvin at ang batang babae ay mabilis na nakatagpo ng ilang biktima. Matanda na ligaw na lobo. Isang kabuuan ng 10. Ang lakas ng isang matanda na ligaw na lobo ay maihahambing sa isang martial artist sa ika-6 na antas ng yugto ng body tempering. Siyempre, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng katawan nito ay ang matulis nitong ngipin. Kung ang pang-6 na antas ng body tempering martial artist ay aksidenteng makagat sa leeg, gaano man kalakas ang defensive martial skill, magkakaroon lamang ng maliit na pagkakataon na mabuhay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.